Hindi nakasagot ang estudyante mo sa oral recitation, dapat ba siyang parusahan? Makakatulong ba ang pagpapatayo sa kanya ng buong oras para matutunan niya kung ano ang inyong leksyon? O baka takot at kahihiyan lang ang kanyang natutunan? Welcome to Positive Parenting Matters channel, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, please click the subscribe button and the notification bell at maging parte sa aming positive parenting advocacy. May mga nagsasabing noong panahon namin, ginawa rin namin yan. Pero hindi dahil nakasanayan na ay epektibo na kaagad. Ang mas mahalagang tanong, may natutunan ba ang bata o mas napapahiya lang siya? Narito ang 5 dahilan kung bakit hindi tama na gawing parusa ang pagpapatayo sa bata kapag hindi siya nakasagot sa mga activities o kagaya ng oral recitation. Una, hindi naman ito itinuturo ang tamang sagot. Kapag hindi nakasagot ang estudyante, hindi agad ibig sabihin na siya ay tamad o hindi siya nag-aral. Maaaring hindi pa niya naiintindihan ang lesson. Kinakabahan siyang magsalita, mabagal siyang magproseso ng tanong, maaaring nahihiya din siya, o kaya naman may pinagdaraan ng problema. Ang hindi niya pagsagot ay isang napakamahalagang impormasyon para sa isang teacher. Ipinapakita nito kung ano at saang bahagi sa leksyon o lesson ang mas kailangan pang ipaliwanag. Pero kapag pinatayo mo siya ng buong oras, hindi na lesson ang kanyang naiisip o natutunan. Ang pumapasok na tuloy sa kanyang isipan, kapag nagkamali ako, mapapahiya ako. Kaya sa susunod na recitation, maaaring hindi na rin siya makikinig dahil ang iniisip niya, sana wag akong matawag. Eto, tandaan natin, ang pinakamahusay na mga learners, sila yung mga bata na hindi takot sumubok muli pagkatapos magkamali. Pangalawa, pinahihina ng kahihiyan ang oportunidad na matuto. May paniniwala kasi sa atin ng ilan. Kapag napahiya, magtatanda. Maaaring matandaan nga ng bata ang nangyari. Pero ang matatandaan niya ay ang kahihiyan, hindi ang lesson. Kapag ipinahiya siya sa harap ng klase, maaaring kabahan siya, bumibilis ang tibok ng puso at mahirapang mag-isip ng malinaw. Mas nakatuon na ang kanyang isip sa mga nakatingin niyang mga kaklase, tumatawa o maaaring mang-asar sa kanya pagkatapos. Kaya kung hindi siya makasagot habang nakatayo, hindi ibig sabihin na wala na talaga siyang alam. Posibleng mas lalo lang siyang nahihirapang mag-isip dahil takot siya at may pressure. Mas natututo ang bata kapag ligtas siyang magtanong, sumagot, at magkamali. Hindi naman ibig sabihin nito na babaan natin ang ating standards. Maaari pa rin naman tayong maghigpit sa paghahanda at responsibilidad nang hindi sinisira o nasisira ang dignidad ng isang estudyante. Pangatlo, nalilihis ang layunin ng oral recitation. Ano ba talaga ang purpose ng oral recitation? Hindi naman ito paligsahan para malaman kung sino ang pinakamatalino. Hindi rin ito dapat gawing sandata para takutin mo ang buong klase. Ang recitation ay isang paraan para malaman ng isang teacher na iintindihan ba ng estudyante ang kanilang leksyon, aling bahagi pa ang hindi malinaw, sino ang nangangailangan ng dagdag na tulong, o kailangan bang baguhin ang paraan ng pagpapaliwanag. Kapag hindi nakasagot ang bata, maaaring sabihin niya, "Teacher, hindi ko pa po naiintindihan ito." Kapag may learning gap, ang tamang tugon ay ang karagdagang pagtuturo, hindi public humiliation. Maaaring kailangan niyang mag-review at maging responsable. Pero ang consequence ay dapat tumulong para matutunan niya kung ano ang lesson. Hindi lamang para maramdaman niyang siya ay pinaparusahan. Pang-apat, maaaring sirain nito ang confidence at ang gana sa pag-aaral. Isang insidente ng pamamahiya ay maaaring magmukhang maliit sa isang adult, pero para sa isang batang pinagtawanan ka ng buong klase, maaari itong manatili sa kanyang isip ng matagal. Pagkatapos nito, maaari siyang umiwas sa recitation, hindi na magtataas ng kamay, matatakot magtanong, maging matahimik sa classroom, o kaya gumawa ng dahilan para hindi pumasok. Hindi katamaran ang palaging dahilan kung bakit hindi pumapasok ang bata. Minsan, pinoprotektahan lang niya ang kanyang sarili sa mga maaaring panibagong kahihiyan. Ang masakit, maaaring alam pala niya ang sagot, natatakot lamang siyang magsalita dahil baka maulit-ulit
Panglima, ang disiplina ay dapat may itinuturo. Bago magbigay ang isang teacher ng consequence, dapat isipin mo ito. Ano ang gusto kong matutunan ng bata pagkatapos kong ibigay ang consequence na ito? Kung hindi siya naghanda, dapat matuto siyang maghanda. Kung hindi niya naiintindihan ang lesson, kailangan niya ng dagdag na paliwanag at practice. Kung hindi siya nakinig, kailangan niyang bumawi sa mga gawain. Pero ano ang kaugnayan ng pagtayo ng buong oras para matutunan at maunawaan ang lesson? Ang isang makabuluhang consequence ay dapat konektado sa nangyayari, makatarungan at proporsyonal, hindi nakapapahiya at nagbibigay ng pagkakataong bumawi. Ito naman yung 4 na mas mabuting paraan at tips natin para sa mga teachers. Tip number 1, alamin mo muna kung bakit hindi siya nakasagot. Bago ka magbigay ng consequence, itanong mo muna ng mahinahon. Hindi mo ba naintindihan ang tanong? Hindi ka nakapag-review o kinakabahan ka ba? Tandaan na magkaiba ang kailangang tugon sa bawat dahilan. Kung hindi niya naintindihan, kailangan niya ng paliwanag. Kung hindi siya naghanda, kailangan niya ng learning task. Kung siya ay kinakabahan, maaaring kailangan niya ng oras o kaya naman encouragement. Tip number 2, gumamit ka ng second chance approach. Hindi kailangang ibigay mo agad ang sagot o kaya palampasin mo ang kakulangan sa paghahanda. Maaaring sabihin mo ito, bigyan kita ng 5 o 10 minuto para balikan mo ang iyong notes. Mamaya, babalikan kita. O kaya naman, pakinggan muna natin ang iyong ibang kaklase. Pagkatapos, ikaw naman ang magbibigay ng halimbawa. May accountability pa rin dahil kailangan pa rin niyang magbigay ng sagot. Pero binibigyan din siya ng pagkakataong bumawi nang hindi siya ipinapahiya. Ang second chance ay hindi ang pagkukonsinti. Pagsasanay ito sa isang bata na matutong bumangon at sumubok muli. Tip number 3, magbigay ng mga learning-based consequences. Kung hindi talaga handa ang isang estudyante, maaaring ipagawa mo ito. Maikling summary ng lesson, 5 review questions, dagdag na practice exercise, sariling halimbawa ng konsepto, o maikling paliwanag sa susunod na klase. Dahil dito, nagiging malinaw ang accountability pero konektado siya sa problemang kailangang ayusin. Ang consequence ay hindi dapat aksaya sa oras, dapat maglapit ito sa bata sa tamang learning behavior. Ang 4, kilalanin ang pagsubok, hindi lang ang tamang sagot. Kapag mali ang sagot ng bata, huwag mo agad sabihin, mali ka, umupo ka. Maaari mong sabihin, salamat sa pagsubok, tingnan natin kung aling bahagi ang tama at ano pa ang dapat nating idagdag. Hindi kailangang purihin ang maling sagot bilang tama. Kilalanin yung lakas ng loob na siya ay sumagot, saka mo siya bigyan ng gabay kung ano ang tamang kasagutan. Kapag alam ng estudyante na hindi siya pinagtatawanan o ipinapahiya, mas maraming estudyante pa ang mag-iisip, tatanong at makikilahok. Doon nabubuo ang classroom na may mataas na standards, pero ligtas magkamali at matuto. Bilang pagtatapos, tandaan na ang batang hindi nakasagot ay nangangailangan ng pagtuturo, hindi pamamahiya. Kung ikaw ay isang magulang at ginawa ito sa anak mo, kakausapin mo ba ang teacher? I-comment mo below ang oo o hindi at sabihin mo kung bakit.